yung pagdurusa, dahil mahal tayo ng Diyos, kung meron man pagdurusa, para sa kapirasong panahon lang yon. Kung ikaw ay sa Diyos, may konti lang. Pero ang mas mahaba, hindi naman pagdurusa. Parang ganito. Pilipino ka, no? Ako, paniwala ko, kung mo ikaw ay Pilipino, siguro, nung bata ka, tinuli ka di ba? Sandali lang naman yung pagdurusa mo pagka tinutuli ka di ba? Lulundag ka lang yata sa ilog noon, maliligo, mangunguya ka. Una-muna, ngunguya ka ng yung araw, ngunguya ka ng napaka-unsanitary nung pagtutuli nung araw Pangunguyain ka nung mga manunuli ng bayabas, pagkatapos aanuhin yung lalagay yun sa batakan, pagkatapos pupukpukin. Pagkatapos yung inuya mo, siyang ipapabuga dun sa yung parang baka ma-infection ka nun. Pero awa naman ng kapalaran sa mga tao, yung pagdurusa na yun napaka maliit lang yun, ikukumpara dun sa magiging buhay mo. Mabubuhay ka na halimbawa ng 80 taon na hindi ka naman supot. Yung konting pagdurusa mo nung ikaw ay tuliin, malaki naman ang pakinabang sa hinaharap. Ganon din ang nangyayari sa taong naniniwala sa Diyos. Sa 12:11 ng Hebreo, merong ganitong nakasulat. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Meron kang nararanasang mga kahirapan na para bang pinaparusahan ka, para kang nalulungkot, Pero sabi niyang Apostol Pablo, pagkatapos nito, namumunga ito ng bungang mapayapa. Hindi lang natin naiintindihan ng Diyos Ang Diyos parang magulang. Pag mali ang ginagawa mo, papaluin ka. Ang gusto lang naman ng tatay mo, wag kang maging sugarol Nakita ka nagsusugal nung bata ka, papaluin ka, papagalitan ka. Dahil ba pinagalitan ka, hindi ka na mahal ng tatay mo? Basahin natin ang 12:5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pagmamahal ng isang magulang sa anak, yung pamamalo bawa nakita mo yung anak mo gumagawa ng mali, pinapalo mo para wag siyang masanay doon. Yun nga yung pagmamahal mo na alam mo na pagka siya nasanay sa droga o kaya naglasing, mapapahamak siya Ang tinitignan mo yung kanyang hinaharap. Kung ngayon lang tapos na ang lahat ng bagay, siguro, ibigay mo na sa anak mo yung lahat ng gusto niya. Kasi pagkatapos nila, patapos na no? Pero hindi, ang tinitignan mo yung hinaharap. Ang Diyos, ang tinitignan niya sa atin yung walang hanggan, yung eternity. Meron kasi tayong bahagi sa eternity, kapatid. Ang tao, binubuo ng dalawang esensya ang ating pagkatao. Our being is composed of two important things. The material and the spiritual. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Mamamatay ang katawan natin, pero ang ating kaluluwa'y hindi. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung kaluluwa natin. Na huwag tayong magdusa ng napakahabang panahon sa eternity. Tandaan mo, kapatid, ang espiritu hindi namamatayan. Ang Diyos ay nagpaparusa sa tao para makakilala tayo na mali ang ating ginagawa. At yun ay pansamantala lang naman. Kung makikinig ka sa parusa ng Diyos, maiintindihan mong kaya kanya pinaparusahan dahil meron kang ginagawang masama para ka magpakabuti, aalisin yung paghihirap mo. Ang Diyos ay may gantimpala sa mga nagtitiis at sumusunod at nagbabalik loob at nagbabagong buhay.
Yung intensyon ng Diyos ang hindi natin nauunawaan. May magandang intensyon ng Diyos. Hindi nga lang nauunawaan ng tao yung talagang layunin ng Diyos na kaya siya nagpapasapit ng kung ano-anong kalamidad sa tao para tayo makaisip. Mahal niya nga tayo eh. Pagmamahal na hindi ka piraso. Pagmamahal na ang tinitignan ay yung sa walang hanggan. Inihahanda tayo ng Diyos, matuto tayo sumunod. Matitigas kasi ulo natin eh. Kaya wag natin sisihin ng Diyos. Naglasing ka ba naman na naglasing? Tapos nagkasakit ka sa atay. Tapos sabihin mo, kung mahal tayo ng Diyos, ba't tayo pinagdurusa? Ikaw itong naglasing ng naglasing eh. Oh. Humitit ka ng humitit ng tabako kasi lalaki ng tabako kasi lalaki yata ng tubo yung tabako mo. Wala kang tigil na tabako ng tabako. Ngayon nagkaroon ka ng sakit sa baga. Di ka makahinga dahil may emphysema ka. Diyos, kung mahal mo ako, ba't mo ako pinagdurusa? Ikaw may kasalanan yan, hindi yan Diyos. Ganun yan kapatid. Sana naunawaan mo ako.